Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Meron ako ipapakita sa inyong pangil ng baboy ramo. Ito ay aking gamit. Yan. Gamit ko ito. Marami akong pangil ng baboy ramo dahil maraming baboy ramo dito sa aming kabukiran. Ayan o. Baka gusto nyo ito ay pwede kayong makakuha nito sa akin. Dahil marami akong pangil ng baboy ramo. Kayo na lang po mag-assemble dahil alam ko po ang nangangailangan nito ay mayroon ding mga mutya. Ito ready na ito. Nilinisan ko na itong gilid niya para paglagyan nyo na lang ng mutya. Tapos lagyan nyo ng kao. Tapos pwede nyo nang ikwintas. Ayan. Pangil ng baboy ramo. Ipapakita ko sa inyo yung aking personal na pangil ha. Saglit lang. Ito po ang aking personal na gamit. Yan. Ito. Apat ito. Hindi lang ito apat. Marami akong ganito. Yan. Pero gagawin yung ganito. Yan. Lagyan ito ng mga mutya. Yan. Katapos lagyan ng mga palamuti. Yung mga sumpa. Yan. Tapos pwede nang ikwintas. Ganyan. Ayan yung mga gamit ko. Dahil sobra-sobra na yung gamit ko sa mga pangil, ito'y pinapalimusan ko na ito. Yan. Kayo na lang po mag-assemble kung ano ang gusto nyong ilagay sa mutya dahil alam ko po na lahat ng mga antingero, lahat ng may mga tangan-tangan na mga mutya ay mayroon silang maliliit na mga mutya na pwede ilagay dito. Tapos lagyan mo lang ng kao. Yung sa akin, double kasi itong sa akin. Double. Yan, double yan. Double. Yung sa inyo, pwede kayo mag-single lang dahil ito lang po ang available ngayon na pangil ng ang aking baboy ramo. Yan. Ito lang ang available ngayon. Isa lang yung pangil na aking nakukuha sa bundok. Yan. Hahanapin ko pa ito yung iba para baka makakuha pa ako dun sa bundok. Ay meron tayong pangil. Ayan. Lagyan mo lang ito ng mga mutya. Depende sa mutya kung ano ang gusto nyong ilagay. Ayan po. Ang gamit mo nito ay ayon sa spiritual na ating pagbasa, itong pangil ay ginagamit ito pagkain katulad nito. Kung makain tayo, yung pangil hindi makain, siya ang tagakain. Yan. Sa spiritual yan, kung ikay kakainin, hindi ka na makain dahil ikay pangil, ay tagaliwas ito. Sa spiritual lang. Sa ating pagbasa. Yan. Baka gusto nyo itong limusan ay pinapalimusan ko lang po ito. Meron akong number na iniwan dyan sa aking vlog at pwede nyo akong tawagin or kontakin sa aking numero 094806633790. Kung taga-ibang bansa po kayo, marami pa po tayong mga mutya na pinapalimusan. Kung mahirapan kayo na mag-contact sa aking number dahil nga po ay taga-ibang bansa kayo, meron akong Facebook account na palagi kong ginagamit, Glenn Pagasihan. Yan po ang aking ginagamit palagi, yung aking account. Ayan. Kayo na lang po bahala kung ano ang iyong ilalagay na mutya dito sa loob. Yan. Kasi mahirap na kapag lagyan mo ng peke na mga mutya, ay magkarga-karga lang na mabigat, wala namang power, ay wag mo na lang dalhin. Kaya ito na lang muna ang aking pinapalimusan. Baka gusto nyo ito dahil nga kung mayroon kayong mga mutya dyan na mga tinatago-tago ninyo, ay pwede nyo itong lagyan ng mutya. Bihira lang na makakuha ka ng ganito dahil bihira na ang baboy ramo ngayon dito sa Pilipinas. Naubos-ubos na sa ating mga ninuno. Yan. Mahirap din pag hindi ito hulihin o patayin itong baboy ramo dahil ito po'y nakapinsala sa mga pananim ng mga nitibo dito sa kabundukan. Kaya binaril yung iba gilitag, kaya nakukuha yon sila. Ayan. Bihira ka lang makita ng ganito. Dahil nga bihira na lang ngayon ang baboy ramo. Kaya swerte kung sino ang makakuha nito dahil ito'y proteksyon. Ayan.
Protection po ito. Ayan. Karamihan sa mga nitibo, ito po ang kanilang ginagamit na agimat. Pero hindi nila pinatistingan dahil lahat ng mga agimat kapag tistingan mo yan ay hindi talaga yan tatalab kahit gaano pa kahusay yung mga antingero. Kapag tistingan yung gamit nila, matamaan talaga yan. Matamaan yan. Kaya ang gamit natin na agimat ay makikita mo sa aktual talaga na pangyayari yan, ay malaman mo kung siya ay tatalab dahil lalabas lang yung espiritu kapag aktual mo may mga aktual na mga pangyayari. Pero pag tistingan mo yan, parang hinahamon mo yung mga kapangyarihan ng kalikasan, hindi talaga tatalab yan. Kaya karamihan sa magpatisting na mga gamit ay hindi magtagal dahil nga po yung mga gamit nila ay mawawala yan. Kasi maraming mga tao na nagpatisting ng gamit sa bandang huli, yung kanilang gamit ay nawala hanggang hindi na sila makagamit ng mga ganitong klase mga agimat. Kaya huwag testingan yung mga gamit natin. Kung naniniwala kayo, ay maniwala na kayo. Hindi na kayo kailangan nag-testing. Dahil yung testing kasi yan ay pagsubok na ikaw pa ang gustong maging makapangyarihan sa agimat. Dahil nga ang makapangyarihan tao, hindi ang agimat. Dahil nga tayo ang nag-control sa agimat, hindi yung agimat nag-control sa atin. Kaya dinala natin yan, ginawa nating agimat o anting-anting para gawin nating pangalawang gabay lang. Yan, magdasal tayo dahil nga yan ang pinakamakapangyarihan. Marami nga nagdadasal, nagpatisting ay namamatay man. Diba? Lahat ng marunong magdasal, lahat ng marunong mag-orasyon, kung magpatisting, mamatay yan. Kaya pinababawal po namin yung mga testing na yan. Dahil kung may magpa-testing, hindi yan maabot na 24 hours, patay yan. Kaya yung agimat natin, kung tayo ay naniniwala, ay dyan lang tayo, hanggang dyan lang tayo naniniwala, huwag nating testingan dahil nga ay matablan ka talaga. Makita mo yung agimat na may effect yan, kung magtagal yan na dinadala mo, dahil nga yung espiritu lang talaga magdadala yan sa iyo kung saan ka magpunta-punta. Yan po ang paggamit ng agimat. Yung baga yung naglalaro ka ng hangin na pinapaiwas-iwas mo yung mga isip-isip ng tao para ikaw hindi kasi pwede na ikay magpa-display. Kailangan iwas-iwas dahil yung paggamit ng agimat, iwas-iwas yan palagi. Kasi kapag hindi ka mag-iwas, masiro yung pinag-iwasan mo, tablan ka talaga. Kasi maraming nagpatisting ngayon na namatay talaga. Kaya makita mo yung power ng agimat kung ikaw mismo nagdala na aktual na talaga na pangyayari. Yan po ang paggamit ng agimat. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat at ito po ang ating mutya na pinapalimusan natin. Sana ito ay makatulong sa inyo at maliwanagan kayo kung paano dalhin ang agimat. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.